Magandang araw mga kaslam. Sandali lang mga kagilas. Totoo bang wala si Kai Sotto sa Final 12 ng Gilas Pilipinas? Umiinit ngayon ang social media matapos kumalat ang balitang posibleng hindi makakasama si Kai sa second window FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa New Zealand at Australia. Pero teka muna, fake news? Fake news lang ba ito? O mas malalim na dahilan? Sa video na ito, isa-isahin natin ang facts, analysis at posibleng epekto nito sa Gilas. Walang bias, walang haka-haka, pure basketball breakdowns. Tara na, hindi basta-basta ang laban ng Gilas ngayon. Kalaban natin ang New Zealand, kilala sa physical defense at discipline system. Australia, may size, may shooters at world level experience. Hindi ito exhibition game. Qualifiers ito, mga kaslam. Bawat posisyon mahalaga, bawat lineup decision critical. Kaya bawat pangalan sa Final 12, lalo na kung si Kai Sotto ang usapan, automatic headline agad. Nagsisimula ang lahat ng kumalat ang unofficial lineup sa social media. Kasama raw sa report. Umano, hindi makakasama si Kai sa 10 days training camp. Posible hindi siya maisama sa Final 12. At syempre, nag-react ang mga fans. May nagalit, may nadismaya, may nagtatanong kung may problema ba. Pero ito ang malagang tandaan, mga kaslam. Wala pang official announcement mula sa SBP, wala pang final lineup na inilabas ng FIBA. So, ibig sabihin, spekulasyon pa lang ang lahat. Isa sa pinakamalaking factor dito, ang injury ni Kai. Alam natin na galing siya sa ACL injury, isang seryosong injury na nangangailangan ng mahabang recovery. Ang maganda, makakabalik siya sa Japan B1 League, makakapaglaro na ulit. Dahan-dahang bumabalik ang rhyme. Pero iba ang club level sa international level. Sa FIBA, may physical. Mas mabilis ang transition, mas malaking katawan ang kalaban. Ngayon, ang tanong, 100% game ready na ba talaga siya? Payag ba ang mother team niya ng heavy minutes? Hindi lang desisyon ng Gilas ang usapan dito, mga kaslam. May official contact din si Kai na kailangan respetuhin. Kung titingnan natin, mga kaslam, ang kumakalat na posibleng lineup, sulit naman talaga. Justin Brownlee, Dwight Ramos, Seji Perez, Carl Tamayo, AG Ido, Scotty Thompson, Japit Aguilar, RG Abarientos, Kevin Kiambao at iba pa. Makikita mo agad ang direksyon. Mas mabilis na lineup, switchable defense, spacing at outside shooting. Kung wala man si Kai, posibleng strategic adjustment ito laban sa New Zealand at Australia na parihong mobile ang physical bigs. Pero tandaan, hanggat wala pang official announcement ang lahat, projection pa lang. Marami ang nagtatanong, local ba si Angelo Queme? Sa ngayon, malinaw, naturalized player pa rin siya. Matagal na siya sa Pilipinas pero sa legal process, hindi automatic ang pagiging lokal. Kung sakaling maging local siya, balang araw, malaking flexibility yan sa roster ng Gilas. Sa totoo lang, hindi pa. Hanggat walang opisyal na Final 12, walang dapat ikabahala. Mas mahalaga ngayon ang team chemistry, healthy ng players, tamang preparasyon laban sa dalawang powerhouse teams. Kung kasama si Kai, malaking boost, size at rim protection. Kung hindi, ibig sabihin na mas strategic plan ang coaching staff. Sa dulo ng lahat, Pilipinas pa rin ang nilalaro nila. Sa ngayon, ikaw naman, kung ikaw ang coach, isasama mo ba si Kai Sotto kahit nakabalik na niya
mula sa injury? O wag naman kalimutan, comment mo sa baba. Gusto kong mabasa ang basketball IQ ng Gilas fans. O don't forget to like, subscribe at share para updated ka sa lahat ng Gilas news. Ito ang laban natin para sa bayan, para sa Gilas. Mapagpalang araw mga kaslam.